Hindi makapaniwala ang babae sa nakita niya sa kanyang anak. Ang anak niyang may ADHD ay tahimik na nakaupo, at pinapanood ang iba na naglalaro ng chess para kumpirmahin ang iniisip niya. Nilapitan niya ang isang matandang lalaki na nakasandaang beses nang naglaro ng chess. Desidido siyang pakiusapan itong turuan ang anak niya. Sa una, gusto lang niyang makita kung gaano katagal makakapag-focus ang anak niya. Pero hindi niya inaasahan na sa unang laro ng anak niya, sa 4 na tira lang ay natalo na nito ang matanda. Checkmate nga, nagulat ang babae. Talaga kayang henyo ang anak ko. Sabik siyang makita ang resulta. Pero hindi lang tumangging ituloy ang laro ang matanda. Pinagalitan pa at pinalaya silang mag-ina. Noong una, naguluhan ang babae. Pero habang iniisip niya, lalo siyang natuwa. Talaga kayang napagkamala ng anak niya na isang magaling na manlalaro na nagtatago. Kaya pag uwi nila, hindi na siya makapaghintay. Agad siyang nag-organisa ng isang laro para paglabanin ng kanyang asawa at anak. Pero nang marinig ng asawa niya ang nangyari sa parke, hindi siya agad naniwala, lalo na nang makita niyang hindi pa rin mapakali ang anak niya at gumagalaw pa rin. Mas lalo niyang naisip na nagmamalabis lang ang asawa niya. Pero pagkalipas ng isang oras, hindi na siya nakatawa. Hindi lang siya natalo ng husto, kundi isa lang na po ng anak niya ang nakin niya sa buong laro. Ang mas nakakagulat pa, naglaro ng chess ang anak niya ng kalahating laro habang naliligo. Ang ganoong nakakatakot na talento ay sapat na para mabaliw ang sinumang magulang. Pero ang reaksyon ni Fred ay napaka-konserbatibo. Kinabukasan, inatasan siyang dalhin ang kanyang anak sa chess club para magpa-enroll. Pero matapos maglibot-libot ng walang patutunguhan, hindi niya maintindihan kung bakit nagpa siyang sumuko. Bago umalis, nakita niyang naglalaro ng chess ang anak niya kasama ang ibang tao sa lobby. Ang resulta ay talo ng husto ang kalaban, na lalong nagpatingkad sa talento ng anak niya. Pero kahit nag-alangan si Fred ng maraming beses, nagpa siya pa rin siyang umalis. Pagkatapos noon, araw-araw niyang dinadala ang anak niya sa parke para maglaro ng chess. Hindi lang naglalaro ng masaya ang anak ko, nakikipagkaibigan pa. Mukhang maayos ang lahat hanggang isang araw, biglang dumating ang isang chess master na si Bruce. Doon lang nalaman ni Fred na hindi pala ordinaryong tao ang lalaking iyon. Isa pala siyang napakahusay na manlalaro. Handa pa nga si Bruce na bawasan ng kalahati ang tuition para lang gawing disipulo ang anak niya. Pero tumanggi pa rin si Fred. Dahil sa mga nakaraang taon, ilang beses na niyang sinubukang linangin ang hilig ng anak niya. Pero palaging nabibigo dahil hindi nagpo-focus ang anak niya. Kaya ayaw na niyang sumubok ulit. Pero hindi sumuko si Bruce. Kinukulit niya si Fred. Dinadalaw niya sa bahay para maglaro ng mga laro ng isip kasama ang anak niya buong araw. Tapos, buong tapang niyang sinasabi kay Fred na hindi hyperactive ang anak niya, kundi utak. Masyado lang mabilis ang reaksyon kaya naiinip. Ipagkatiwala mo sa akin, sisiguraduhin kong ibabalik ko sa iyo ang isang henyo. Ang chess ay iginagalang ng lahat. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Fred ang kanyang pagiging kalmado. Agad siyang nagdesisyon na magbayad ng tuition at simulan ang pagiging isang magulang na baliw sa anak. Pero ang pagsasama ng estilo ng pagiging sobrang bait na magulang at ang pagiging obsessed sa anak ay isang kontradiksyon. Isang buwan pagkatapos, isinama ni Fred ang kanyang anak sa isang torneo ng chess para sa mga bata. Pagdating pa lang sa hotel, may ibang magulang na agad na nagkumpara. Tinanong kung anong level na ang anak niya. Pero hindi pa rin sanay si Fred sa pagbabago ng anak niya. Tumingin siya sa numero sa dingding at reflex na nagsinungaling. 15th level na. Nagulat ang kausap niya. Agad siyang nagpakita ng ekspresyon na parang nakakita ng baliw. Lumabas na sa mundo ng chess, walang tinatawag na level. Kaya naman, kinabukasan bago ang laban, hindi pa rin mapigilan ng taong yun na tumawa nang makita ulit si Fred. Si Fred naman, pilit lang na nagpapakalma, nakikinig ng mabuti sa pagpapaliwanag ng referee sa mga patakaran ng laban. May kakaiba na agad sa simula pa lang. Hindi pinapansin ng mga organizer ang mga batang parang mga demonyo, na nagsasayawan, sa halip ay paulit-ulit na nagpapaliwanag sa mga magulang na tahimik na nakaupo. Binabalaan sila na bawal sumigaw, bawal mag-insultuhan, at lalong bawal magtarayan. Noong una, nagtataka talaga si Fred, pero nang magsimula ang laban, sinamantala niya habang nakikipagbuno ang anak niya sa kalaban. Palihim siyang sumulyap sa magulang sa kabilang panig at napansin niyang talagang nakatitig sa kanya habang hindi alam ni Fred kung paano lalabanan. Tapos sa malayo, biglang nag-away ang dalawang magulang. Dahil lang sa kumamaw ng tainga ang isa, at akala naman ng isa pa ay senadorya siyon. Ang resulta, lahat ng magulang ay kinaladkad at pinalayas sa court. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa nangyari. Pumalakpak at naghiyawan sila,
habang ang mga ambisyosong magulang. Ang pagsasama-sama sa isang lugar ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa paligid. May mga naglalakad-lakad ng balisa, may mga nanginginig na nagdarasal sa Diyos, at maging si Fred, na kalmado, ay nahawa rin sa damdamin. Hindi niya inaalis ang tingin sa chart sa dingding habang patuloy na sumusulong ang anak ni Fred. Nilalagpasan ang bawat pagsubok, kaya't patuloy na nilalapitan si Fred ng ibang mga magulang. Nagkukunwaring nakikipag-usap pero ang totoo'y nag-uusisa at nagkukumpara. Sa huli, napukaw nito ang pagiging kompetitibo ni Fred. Sa finals, sobrang tense ang laban ng anak niya at ng kalaban nito sa chess. Pero mas matindi pa ang pagalingan ni Fred at ng magulang ng kalaban. Sa bawat galaw ng pyesa, may lumalapit para sabihing nawalan ng pyesa si Josh. Halata ang pagkadismaya ni Fred, kaya inalo siya ng magulang ng kalaban. Huwag kang mag-alala, makakaraos din ang anak mo. Sa huli, tinapak pa siya nito sa balikat, pero hindi nagtagal, nak-ain ng anak ni Fred ang rook ng kalaban. Papangiti na sana si Fred, pero agad niyang binawi ang ekspresyon niya. Tapos, nang may pagka-sincere, bumaling siya para aliwin ang kalaban niya. Okay lang yan, siguro nagpaplano lang ng laban ng anak mo. Pagkatapos, nagtapikan pa silang dalawa sa balikat na may pagkaunawaan. Pero pagtalikod niya, makikita sa mukha ni Fred ang labis na kasiyahan. Ramdam pa rin niya iyon kahit nasa barko na sila pabalik. Nanatili pa rin siyang kalmado. Pero nang makatulog ang anak niya, palihim na kinuha ni Fred ang tropeyo. At sa huli, hindi na niya napigilan ang tumawa. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang anak sa iba't ibang kompetisyon. At dumami ng dumami ang mga tropeyo. Naging isa itong karangalan para sa isang ama. Unti-unting nasanay si Fred na sumagot sa mga panayam ng media, at nagsimula siyang mag-enjoy sa mga tingin ng inggit na may halong paghanga mula sa ibang mga magulang kapag nakikita siya. Ngunit sa isang pagpupulong ng mga magulang sa paaralan, binuhusan siya ng guro ng malamig na tubig. Sinabi nitong ang madalas na pagliban sa klase ay hindi lamang nagpapahuli sa kanyang anak sa pag-aaral, kundi nagpapahirap din ito sa kanya na makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Kahit na napakalumanay ng mga salita, ramdam pa rin ni Fred ang pagdududa. Ang lalaking ito na likas na maginoo ay bihira magalit, pero sa pagkakataong ito, sumabog siya. Alam ko kung paano palakihin ang anak ko. Wala pa siyang 8 taong gulang pero nalampasan na niya ang lahat ng narating ko sa kalahati ng buhay ko. Alam mo ba kung gaano kabaliw ang pagdududa mo? Mas magaling na ang anak ko kaysa sa kahit sino sa inyo. Nang gabing iyon, kinausap ni Fred ang kanyang anak tungkol sa paglipat ng paaralan. Hindi lang mas maganda ang mga pasilidad sa bagong paaralan, mayroon din silang klase sa chess. Pero iniiwasan ng anak niya ang kanyang tingin at nag-aatubiling sumagot ng, sige. Tapos, isang araw, biglang nagtanong ang anak niya kung matatalo raw siya, ano raw ang gagawin niya. Si Fred naman dati ay isang kalmadong ama. Madalas niyang sabihin na normal lang ang manalo at matalo. Pero ngayon, tiniyak niya sa anak niya na hindi siya matatalo dahil napakagaling niya. Kinabukasan, gaya ng dati, naghintay si Fred ng balita ng panalo ng anak niya. Pero, sinong mag-aakala, pagkalipas lang ng 10 minuto, lumabas na ang anak niya. Ipinahayag na talo raw siya agad sa unang round. At pagkatapos lang daw ng 7 tira. Hindi matanggap ni Fred yun. Pinatayo mo siya sa ulan para pag-isipan ng mabuti ang kanyang pagkakamali. Pero hindi mo napansin na nawala na pala ang kislap sa mga mata ng anak mo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, parang sinumpa ang anak ni Fred. Nagsimula siyang matalo ng matalo. Labis na nalungkot at nadismaya si Fred, pero hindi niya alam na ang mga paghihirap at alitan sa puso ni Josh, ang anak niya, ay hindi rin naman naiiba. Unang beses makita ni Josh na may naglalaro ng chess sa parke. Nabighani siya sa esport na ito. Ang pakiramdam ng mabilis na pag-iisip ay bagay sa kanya, pero hindi niya gusto ang pagtukoy kung sino ang panalo. Dahil sa tuwing ganito, madalas na malungkot ang mukha ng natatalo. Kaya kapag naglalaro ng chess kasama ang kanyang ama, sinasadya ni Josh na maglaro ng palpak para lang maiwasang makita ang pagkadismaya ng kanyang ama kapag natatalo. Pagkatapos manalo, nakita ni Josh na tulala ang lalaki sa chess club. Agad-agad inabot ni Josh ang kanyang candy para aliwin ito. Gayunpaman, nang dalhin siya ng kanyang ama sa ibang parke, natuklasan niya na sa pagitan ng panalo at pagkatalo, maaari pa ring magkaroon ng masayang tawanan. Masaya siyang naglaro doon. Isang araw, biglang sumulpot si Bruce sa buhay niya, at binuksan ang isang bagong mundo sa unang aralin niya sa chess. Naglatag si Bruce ng isang mahirap na posisyon, pero bago pa makapag-isip si Josh, winasak na niya ang mga pyesa sa lupa. Tapos pinag-isip ni Bruce kay Josh at lutasin ang posisyon sa isip niya. Natuwa si Josh dito at sa loob lang ng 20 segundo, naibigay niya ang tamang sagot. Tuwang-tuwa si Bruce at bilang gantimpala,
Maingat niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang papel. Kumilos na parang isang napakahalagang bagay. Sabi ni Bruce, ito ang sertipiko ng isang grandmaster sa chess. Iilan lang ang ganito sa buong mundo, at bawat isa ay may inspirasyong kwento. Dahil maganda ang ipinakita mo kanina, dadagdagan kita ng 10 puntos. Kapag umabot ka ng 2,000 puntos, ibibigay ko sa iyo ang sertipikong ito. Nang makita ang sabik na mata ni Josh, agad na itinago ni Bruce ang papel, at maingat na inayos ang bawat sulok ng may panghihinayang. Mula noon, tuwing hindi mapakali si Josh, ipinapakita ni Bruce ang sertipiko para hikayatin siya. Unti-unti, ang dahilan ni Josh sa paglalaro ng chess ay para makuha ang sertipikong iyon. Sa mga sumunod na pagkapanalo ni Josh sa kompetisyon, nang makita niya sa unang pagkakataon na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, nagkaroon siya ng isa pang dahilan para patuloy na maglaro ng chess. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng malaking pagtatalo ang kanyang ama at ang guro. Sa paaralan, at pag-uwi, iminungkahi nitong lumipat siya ng paaralan. Noong una, ayaw ni Josh na lumayo sa kanyang mga guro at kaibigan. Pero sinabi ng kanyang ama sa seryosong tono, "Anak, isa kang henyo. Kailangan mong tahakin ang ibang landas kaysa sa kanila." Nang gabing iyon, napilitan si Josh na tanggapin ang mabigat na titulong henyo. Pero kinabukasan, nakakilala si Josh ng isa pang henyo sa parke. Ang batang iyon ay napakahusay maglaro ng chess. Hindi man lang maintindihan ni Josh ang mga tira niya. At kahit bata pa siya, para siyang veterano kung maglaro. Hindi lang siya magaling sa chess, marunong din siyang takutin ang kalaban. Dito na napagtanto ni Josh na hindi lang siya ang henyo. Nang gabing iyon, pumunta ang batang iyon sa chess club kasama ang isang lalaki. Ang lalaking ito ang mortal na kaaway ni Bruce, at agad ipinagyabang na natagpuan na niya ang susunod na hari ng chess, si Jonathan. Si Jonathan ay hindi lamang may pambihirang talento, kundi mayroon ding kayabangan. Minamaliit niya ang lahat ng kalaban at sa lahat ng aspeto ay dinudurog niya. Walang awa si Josh, at bukas maghaharap sila sa laban. Hindi natatakot si Josh na matatalo siya, pero natatakot siya na madidismaya ang kanyang ama. Kaya nag-aalala siyang nagtanong sa kanyang ama, paano kung matalo ako? Pero sa pagkakataong ito, hindi matanggap ng kanyang ama ang pagkatalo ng kanyang anak. Hindi ka matatalo sa kalaban mo dahil napakalakas mo, at tama nga ang sinabi ng kanyang ama. Sa laban kinabukasan, natuklasan ni Josh ang kanyang kalaban. Nang makita siya, kinabahan ito at napalunok. Pero nang lumingon siya, nakita niya ang matalim na tingin ni Jonathan. Bigla rin siyang nakaramdam ng takot dahil hindi niya kayang harapin si Jonathan sa finals. Nagpapanik siya at natalo agad sa unang round. Sa nakakahiyang paraan, ang maliit na pagkatalo na ito ay nagpabago sa buhay niya. Mula sa paraiso patungong impyerno, ang kanyang ama, na dating malumanay, ay naging istrikto. Pinatayo siya sa ulan para pag-isipan ang kanyang pagkakamali. Samantala, lalong humigpit si Bruce at itinuring niyang kasalanan ang mahinahong pag-uugali ni Josh. Hinihiling niya na magpakita ito ng bagsik tulad ni Jonathan. Dapat daw kamuhian at hamakin nito ang kalaban, pero hindi kaya yun gawin ng isang mahinahong Josh. Pagkatapos, pati ang kaunting kasiyahan ni Josh sa paglalaro ng chess sa parke ay itinuring ding mali. Hindi na siya pinayagan ni Bruce na pumunta sa parke, bawal na raw makihalubilo sa mga magugulong laro, kundi sa bahay at sa club lang para mag-aral ng teorya ng chess. Ibinibigay niya ang tamang sagot sa bawat tira. Pag-aaral lang ang pinapayagan, bawal magduda. Nakakagulat, ang chess na dating hilig niya ay naging sakit na ngayon, at sa tuwing napapagod si Josh, ginagamit ni Bruce ang pagbabawas ng puntos bilang parusa, bagay na dating nagpapasigla sa kanya. Ngayon ay naging kutsilyong nagtutulak, isang gapos na sumusupil sa hilig ni Josh. Naging malungkot at matamlay siya buong araw. Sa tuwing dumadaan si Josh sa parke, hindi niya maiwasang sumulyap sa loob. Dahil doon nagsimula ang pagmamahal niya sa chess. Napansin ng mapagmasid na ina ang kalungkutan ni Josh. Pero hindi niya naintindihan ang nangyayari hanggang isang araw ng bantaan ni Bruce na babawasan siya ng puntos. Gaya ng dati, bigla na lang nasuya si Josh sa larong ito, at gusto niyang kunin ang sertipiko bago pa man siya maglaro ng chess. Tumawa si Bruce at sinabing, "Dahil lang dito kaya ka naglalaro ng chess." Tapos kinuha niya ang sertipiko at inilagay sa harap ni Josh. Pero pagkahawak ni Josh sa sertipiko, kumuha ulit si Bruce ng isa pa. Pangalawang papel, pangatlong papel, lumalabas na lahat ng ito ay mga walang kwentang kopya. "Gusto mo ba ng marami? Bibigyan kita ng marami." Natigilan si Josh. Ang papel, biglang parang sampal sa mukha niya. Sa sandaling iyon, narinig ng nanay niya ang ingay at pumasok. Sakto namang nakita niya ang eksena, kaya labis siyang nagalit. Agad niyang pinalaya si Bruce nang walang pag-aalinlangan. Gusto lang niyang protektahan ang anak niya.
Pero nang malaman ito ng asawa niya, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sinabihan pa siya na ang pagprotekta niya ay lalo lang magpapahina kay Josh. Nagalit ng husto ang nanay ni Josh. Hindi mo ba nakikita? Hindi mahina si Josh, napakabait lang niya. Dati naman hindi ako takot matalo. Ngayon lang ako natakot. Hindi ba dahil natatakot akong mawala ang pagmamahal mo? Subukan mong tignan kung ano na ang nangyari sa'yo. At ano na ang nangyari sa akin. Ito ba talaga ang gusto mo? Naririnig ni Josh ang pagtatalo ng mga magulang niya kaya hindi siya makatulog. At buong gabi ring nag-isip ang tatay niya tungkol sa mga bagay na talagang gusto niyang gawin. Kinabukasan, gusto niyang kausapin ang anak niya. Pero nakita niyang abala si Josh sa pag-aaral ng chessboard. Kahit ang dating magulong kwarto mo ay naging malinis at maayos. Ito ang pagbabagong matagal na niyang inaasam. Pero ngayon, hindi siya masaya. Maingat niyang sinabi kay Josh, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi kita pipiliting gawin ang ayaw mo. Pero hindi niya inaasahan na biglang magiging responsable si Josh at sasabihing, naiintindihan ko na. Ang pagsisikap ko ay para sa sarili ko. Pero hindi masaya ang tatay niya dahil napansin niyang ang mga mata ni Josh ay puno ng pagkabigat. Wala nang kahit anong saya o hilig. Sa bandang huli, sa kabila ng pagtutol ni Bruce, dinala ni tatay si Josh sa parke. Dahil dito nagsimula ang kanyang hilig. Basta mapaligaya niya ang kanyang anak, lahat ay susundin niya. Bukod pa rito, seryoso niyang kinokontrol ang oras ni Josh sa paglalaro ng chess. Minsan dinadala niya ito sa paborito nitong laro ng baseball. Nagsasaya kasama ang mga kaibigan o kaya'y nangingisda sa tabing dagat. Kinukunan ng mga masasayang sandali. Hindi sang-ayon si Bruce sa ginagawa ng tatay ni Fred. Sa paniniwalang magiging ordinaryo lang siya dahil dito, na kailangan ng mahigpit na pagsasanay para magtagumpay. Pero si Josh, nagpakita ng pagiging misteryoso at sinabi na dapat siyang pumunta at panoorin si Josh ngayon, kaya palihim na. Pumunta si Bruce sa parke at nasaksihan niya na hindi lang naglalaro ng chess si Josh ng mas masigasig kaysa dati, kundi umunlad din ng kahanga-hanga. Hindi nagtagal, sumali ulit si Josh sa mga kompetisyon. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang saklaw ng torneo kaysa dati. Pinagsama-sama nito ang pinakamahuhusay na manlalaro ng chess sa buong bansa. Nang dumating na ang lahat ng manlalaro, si Jonathan, ang kasalukuyang kampyon, ay dahan-daang lumitaw. Tinatamasa ang pribilehiyo bilang isang hari sa kanyang trono. Habang pinapanood si Josh, walang pakialam na pinabagsak ni Jonathan ang bawat kalaban. Samantala, si Josh naman ay diretso ring nakarating sa finals. Nakamit ang karapatang harmony ng kampyon, ngunit bago ang finals, nagtago si Josh sa locker room, blanko ang isip. Alam niyang mas mababa pa rin siya kay Jonathan. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Si Bruce ba yan? Natatakot ka na naman, no? Sumagot si Josh. Opo, alam ko pong hindi ko siya kaya. Balak sana ni Bruce magbigay ng suporta. Pero nauwi sa tama, sa tingin ko rin hindi mo siya kaya. Lalo pang nag-alala si Josh. Pero bigla na lang tumawa ng malakas si Bruce. Kinuha niya ang isang sertipiko na napakaganda ng pagkagawa. Nakasaad doon na sa puso ng guro, si Josh ay isa ng dakilang maestro. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamagaling kong estudyante. Lagda. Ang gurong laging ipinagmamalaki ka, Bruce. Ang isang taong kasing strike to ni Bruce ay hindi basta-basta magsasabi ng mga matatamis na salita, kaya ito ang paraan niya para palakasin ang loob ng kanyang paboritong estudyante. Alam niyang kailangan ni Josh ang sertipikong ito para tanggalin ang huling tali na pumipigil sa kanya, para ang kanyang mga pakpak ng dating hilig ay malayang. Makalipad muli, ang sikolohiya ng tao ay talagang kahanga-hanga at nagbabago. Nang pumasok si Josh sa arena, napansin niya ang matalas na tingin ni Jonathan. Hindi na siya nasasaktan dito tulad ng dati. Gayunpaman, laging may paraan si Jonathan para guluhin ang nerbiyos ng kanyang kalaban. Ito ay isang laban na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pero nang magsimula ang laban, si Jonathan dapat ang unang gumalaw. Pero nanatili siyang hindi gumagalaw. Malamig lang na tinitignan si Josh. Lumipas ang bawat segundo at minuto. At nang mawalan ng pasensya si Josh, biglang gumalaw si Jonathan at umatake ng husto. Nasira ang ritmo ni Josh, at sa ilang galaw lang, napunta siya sa dehado. Sa pamamagitan ng live na telebisyon, nakita ni Bruce ang estratehiya ng kalaban. Sa isip niya ay umalingaw-ngaw ang mga solusyon na itinuro niya kay Josh. Pero matapos mag-isip,
pinili pa rin ni Josh ang ibang paraan, gaya ng inaasahan. Mabilis siyang nawalan ng isang mahalagang pyesa. Labis na nadismaya si Bruce kaya hindi na niya kayang panoorin ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, napansin ng mapagmasid na ina sa mga mata ni Josh, na may nakatagong katusuhan at pag-aalinlangan sa kanyang mukha, at ang kanyang mga hakbang na walang kasiguruhan ang nagpaakala kay Jonathan, na sigurado na siyang mananalo. Pero biglang nagpakawala si Josh ng isang mapaminsalang atake. Nahulog si Jonathan sa patibong, napilitang isakripisyo ang isang rock para protektahan ang hari. Mula noon, hindi na siya nang ahas na maliitin si Josh, pero may agwat pa rin sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng 10 tira, si Josh ay muling napunta sa mapanganib na sitwasyon. Ito ay isang klasikong sitwasyon sa laro na wala pang nakakalutas hanggang ngayon. Tinitigan ni Josh ang chessboard, tila lahat ng resulta ay patungo sa isang dead end. Pero bigla niyang naalala ang paraang itinuro ng kanyang guro, at pagkatapos, humiga siya sa mesa, iniisip na walang laman ang chessboard. Sa pagkakataong ito, ang chessboard ay naging invisible, pero ang iba't ibang tira ay mabilis na tumatakbo. Sa kanyang isipan, 10 tira, 20 tira, 30 tira, 40 tira. Sa wakas, tumigil ang tingin niya sa isang espasyo sa chess at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga susunod na tira ay ginawa ng magkabilang panig ng napakabilis. Dahil ang mga ito ay kinwenta na ng daan-daang beses sa isip, ngunit biglang gumawa si Josh ng isang tira na hindi pa nakikita ng sinuman dati. At sa gayon, nagwagi siya sa isang kahanga-hangang paraan. Ang malikhaing pagbabalik na ito ang nagtulak kay Bruce, na baguhin ng lubusan ang kanyang paraan ng pagtuturo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa huli, si Josh ay naging isang tunay na hari ng chess. Ang pressure ay parang lason na sa maikling panahon, ay kayang pilitin ang tao na ilabas ang kanilang likas na pagpupunyagi, ngunit pagkatapos ay magbubunga ng walang hanggang kawalan. Ang tunay na makakapaghatid sa atin ng mas malayo ay ang pagnanais mula sa kaibuturan, at ang nagliliyab na apoy ng pagkahilig. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panunood ng pelikula. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.